mga katanim. So nandito tayo ngayon sa Bulacan Dragon Fruit Depot. So in part of our modern agriculture, itong katanim modern agriculture, ito na nga po yung ating pinakamalaking dragon fruit depot dito sa Bulacan. So kilalanin natin ang ating kasama dito, ating katanim. Good afternoon, katanim. Good afternoon. Pakilala ka muna sa ating mga katanim. Ako po si Kevin Eliscopides and actually yung brother ko si Paulo Ignacio, mamaya papuntahin natin dito. So kami po ang nagmamanage and owners of Dragon Fruit Depot. So gaano kalaki ito, Kebs, itong dragon fruit farm mo dito sa Bulacan? So itong area po natin dito, actually maraming magkakapatid kasi to, pero itong pinaka dragon fruit farm namin is about 3 hectares. But the whole area is roughly around 60. Pero yung may tanim ng dragon fruit is 3 hectares. 3 hectares. Sa loob ng 3 hectares na may tanim mo na dragon fruit, Kebs, ilan number of heads ito? Number of heads as far as farmers Yeah. po. Ang Number of heads of dragon fruits. Number of trees of dragon fruit trees. number of trees. Ano po kasi since nabanggit nyo nga na modern farming Yeah, tayo. no. So in modern farming po, every 1 hectare ngayon sa ating new way of farming Yeah. is 2.5 times ng capacity. Kita niyo yung katanim, computed. Siman dito sa ating hydroponics, 'di ba? Computed para yung ROI natin computed na din. Tama. So, dito how many heads ngayon o how many plants So sa 1 hectare? let's say ano po siguro paliitin po natin para Okay, mas sige. maano. So in sa usual way ng pagtatanim ng dragon fruit, in 2.5 meters, so let's say 5 meters. 5 meters. Okay. In 5 meters, makakatanim kayo ng 12. 12. In every 5 meters may 12 ako na plants. 12 cuttings. O, Opo. 12 cuttings. Ngayon, ilan namang kilo ang produce niya? So ang produce po nun, every 4 cuttings is on the first year First year, is roughly around 15 to 20 kilos every 4 cuttings. how So many ang buhay niyan? How many years? ang buhay po nito, sabi nga lang, basta alagaan ng tama, may mga tamang nutrients, Yes. 10 to 15 years, maybe even more, pwede. Kasi po ito, nag-umpisa talaga Wow. to sa Vietnam eh. Okay. Merong mga tanim doon na tinanim lang since from the beginning of time talaga, eh nandun pa rin yung mother plant. Wow, Basta- nandun pa rin mother plant, Correct. naalagaan so for 15 years. Pero lumiliit ba yung produce nito? Halimbawa, sa umpisa, konti, then parami ng parami ng parami. Katulad na nainitlog na manok. Umpisa, konti, maliit, then hanggang sa naging malaki, then paliit na ulit. Ganun din ba ang dragon fruit? So sa dragon fruit po, ang napansin namin, pagka kumukonti na ang bunga, Mm-mm. kasi po first year 20, tapos ang maximum niyan is roughly around 40 to 60 kilos every 4 cuttings. Every 4 cuttings, Oo. 20 20 on the first year. first year, Tapos po, as it matures, 40 to 60 kilos 40 to 60. Mm, Okay. on a fruiting season. Sabihin na lang natin, maging ano na lang tayo, nasa 40 kilos na lang. Ah, Okay. Sa 5 meters yon, Kebs, tama. Opo, Per plant, may 40. per every 4 plants. For 4 plants. Opo. Ilang plants ulit ang mayroon sa 5 meters? Sa 5 meters po, 12? merong 12. 12 times, divide mo muna sa 4, tapos multiply by 40 kilos. Bali, roughly, in every 5 meters 5 yan. meters, meron po kayong mga 60 kilos dyan. Okay, 60 kilos. Opo. Kebs, kung ako mamumuhunan, magkano ang gagastusin ko sa 5 square meter? Depende po sa variety. Halimbawa ganito. Ganito na lang, bububungan ko rin. Opo. Okay. Ganitong setup, 5 meters, ito kahaba. Anong width nito? Ito po ay 2.5 meters. 2.5 meters. Opo. Tapos ang ito, haba nito, 5 meters. Bubong to bubong po. Okay, bubong Opo. to bubong, Opo. 2.5. So UV plastic na 3 meters to. Opo. Okay. Magkano ang gastos ko dito? Total. Opo. So, Wala na akong Kebs. Sabihin ko na, gusto kong magpatayo sa'yo. Nagtatayo ka ba nito? Oh, pwede din po. Oo. Pwede din po namin kayo i-assist. okay. Oo. Gusto kong magkaroon nito. Ganito lang kaliit. Magkano ang gagastusin ko? Sa ganito po, so kung sa poste po kasi, kami po, ang computation po namin yan is ito eh. On a single post, meron tayong puhunan na around 300 pesos kada poste. Okay. So in 5 meters, mga 900 pesos. Okay. Opo. Ngayon po, pagka po naglagay na tayo ng structure,
na trellis Okay. without the bubong Mhm. is roughly times 5. Okay. Times 5 to times 6. So let's say 1.5 to 1.8. Mhm. 1,800 pesos. Lahat na po. Lahat na. For 5 meters. Pagka po nilagyan natin ng bubong, magiging times 12. So total niya, Baka po, siguro po, in 5 meters, palagay na po nating mga around 5 to 6,000 pesos. okay. Kung yan ang magagastos ko, ang ROI ko, mga ilang buwan, sa 40 kilos na lang. Opo. So, kami po, when we sell our hybrid dragon fruits, kasi po, since modern na nga, Yes, opo. kasi po, ang lumang variety natin dito sa Pilipinas is yung mga, diba, mga Moroccan red, Nakita Royal ko, red. pula, puti, dilaw, pero di ko alam ang variety. Yun lang, tatlo. Yun po. So pagka po dun sa dalawang ganon, ang bentahan nila niyan sa mga palengke, mga 50 to 70 pesos per Per kilo. kilo. Dito po sa atin, since hybrid tayo, since assorted hybrid, Yes. ang bentahan po namin dito, farm gate price is anywhere from 500 hanggang 1,200 ang kilo. Okay. Kung babalik ako dun sa puhunan, Kevin. Opo. No, babalikan ko yung puhunan. In just a matter of how many months namumunga to? In around 7 months po in 1 year. 7 months in 1 year span. Opo. Parang halos may 3 months, may ano ka, may 5 buwan na 5 buwan off. na Opo. wala na off. Opo. Kung hindi magpapailaw. Hindi mo papailaw. Pero pag may pailaw ka, Pwede po na i-extend natin yan kahit hanggang 9 to 10. how if yung fertilization mo maganda, may off season pa din? Pwede po. Kagaya po ngayong buwan, Oo. hindi na tayo talaga season, Pero may harvest ka pa din. Pero may harvest pong paunti-unti. Kasi po sa amin is gusto din naming pagpahingin yung halaman para hindi sila stressed fully. Ayos ah. So meron ka rin palang approaches. Opo. So dito, Kebs, matanong ko na rin, sa pagtatanim mo, ilan ang itong gastos ko dito, ilan sa palagay mo yung ROI mabawi ko kagad? Sa amin po ang based on our computation, kasi po syempre iniimbitahan po natin lahat ng manonood na magpunta dito para sa meron talagang calculated ROI para in a span of let's say 12 to 18 months ganyan. Okay? In 18 months po for sure Bawi na kayang bumalik. Balik na Opo, kasi tuturuan po natin sila kung paano ang management, kung paano ang tamang pagme-maintain, paano ang yung farm management, Opo. yung pati yung cultivation nito, Opo. yung tamang pag-grow, fertilization. Yes sir. So lahat 'yon. No, ay siya nga pala itong Bulacan Dragon Fruit Depot mga katanim. Nagki-cater din po sila dito ng nagbebenta sila ng cuttings, no? Kung gusto niyo through LBC. Opo, LBC, pag po nasa Manila lang, pwede na via Lalamove. Okay. Paano kung pwede pupunta dito, magpi-pick up? Pwede ba 'yon? Opo, pwede din po mag farm pickup. Actually, eto po ngayon, meron tayong ito talagang makita nyo na hindi scripted, di ba? Meron tayong farm visit ngayon. Ayan, visit sila. Oo. So, ito, Kebs, maikot lang natin to para mapakita natin sa mga katanim. Maliban dun sa, Kevin, yung nagtatayo ka ba ng farm? Halimbawa, beginner talaga ako, gusto ko lang magkaroon ng ganitong farm. Opo. Okay ba sa Bulacan Dragon Fruit Depot na sila mismo yung mag-conduct from may start until ako na makapag harvest? Nagaganyan ba? May ganyan ba si Bulacan Dragon Fruit Depot? Yes po. So nagtatanim po tayo na full assistance po. From start to finish. Ipo-provide po natin 'yan. So hanggang sa nagpo-provide po kami ng mother plants na rooted na para po siguradong buhay. So dito halimbawa ako, makakapagpili ba ako ng varieties ko na gusto ko? Yes po. Yes po. Very good. Yun na mga katanim ha. Ang mga varieties dito iba. Kung makita nyo mamaya ipapakita natin yung ituturo sa atin ni katanim na Kevin dito, papakita sa atin yung different varieties pati yung bunga. Opo. Para makita nyo, masilayan nyo. Anyway, ikutin natin to, mas excited ako habang nagkikwentuhan tayo. So dito, ang approaches mo dito is modernized. Nabanggit mo kanina from Vietnam pa. Opo, meron po tayong actually yung pong ating mga natalim ngayon it came from about 26 different countries. 26 different countries itong mga varieties. Yung mga varieties po natin. Buti nagtatry dito sa Pilipinas tong ano. Opo, actually gustong-gusto po ng Pilipinas
gusto ng dragon fruit Sa ang Pilipinas. weather ng Pilipinas. Oh, Kasi yung season natin is perfect since same family siya sa cactus. okay. So, hindi nagbebenta ka pa ba nito international? Yes po. So nagpapadala po kami worldwide. So sa mga, I'm sure may mga viewers po tayo dyan from ibang bansa. We ship worldwide. We provide everything po. Sa US po, ang dalas natin magpadala dyan, California, Arizona, Texas, Paano yung Florida. malamig doon, nag-yellow? Oh, Ano po, kasi po meron din po tayong pinapadala doon kahit na sa mga may four seasons na lugar. May snow, okay. may greenhouse po Oo. sila. oh. So, Talagang controlled environment din pala, talagang modernong agrikultura, pamaraan ng Opo. agrikultura. So dito, Kebs, matanong ko lang, halimbawa ako gusto ko talaga sa mga viewers natin na gusto, paano ka na makukontak? Opo, so para makontak po kami, Facebook po, Instagram, Google din. Ang aming pong phone number ay 0945-105-9303. And you can personally reach my Facebook din po under Kevin Eliscupides. And yung pinaka-farm manager po natin is si Paulo Ignacio and Jen Punzalan. Sila po, mamaya ipakilala po natin sa kanila lahat. Meron lang po tayong May bisita. may walk-in buyer. Opo, may Oh, walk-in from... Anyway, Oh, tara, tuloy tayo dito. Sige So nakuha niyo mga katanim yung number pakiulit nga. ano po, 0945-105-9303. Okay. And ano po, make sure po na dito sa number na to tayo mag-contact kasi po, meron ding... Napapanggap. Opo, merong May nangungupya. Meron po nangungupya. So ito na katanim, may papakita natin. Ito, pwede po natin ipakita ito. May Oh. prutas po tayo Ayan, dito. yan, Meron yan, tayong late season fruit. Ang tawag nito late season fruit. Late season fruit na po. Ano to, talbos? Yan po ang variegated. Variegated. Opo. So, anong variety yan? This is Palora po. Ito po yung variety natin from Ecuador. Ito po ang... Hihinog na yan, Kebs. Ito po ay hindi pa gaano. Kasi po ang aming palatandaan is pagka madali na siyang ugain. Madali ugain. Opo, Parang kung ngipin. Opo, parang ngipin na ano. pag nauuga na siya doon, So, madali Kebs, na siya. kung gusto ko tong pitasin, ikakat ko ba dito o ito lang mismo na prutas? Ideally po is pwedeng pa-V or pwede din naman pong putulin na kahit Putulin, dito. dito. Yes po. Okay. So, ito mga katanim, ito yung ating dragon fruit, no? May tusok-tusok talaga, oh. Opo. Aray. Tusok ka pa. Yummy. Anyway, Opo. ilan ang varieties mo na dito? Nakikita ko may mga pangalan. Opo. Ayan, Rosa, no? Maria Rosa. Ibig sabihin, babae siya. Kasi Maria at saka Rosa. Actually, yan po yung yan po ang creator ng variety na yan. Pinangalan doon sa Opo, creator. depende po kung sinong So- nag-originate. Okay. Opo. So, originated saan naman to? Maria Rosa po actually nakuha po namin siya sa US, sa California. California. Yes po. So, meron dito, may wort. Opo. Okay, Worth naman po is may from... golden yellow. Yes po. Okay? So, dito mga katanim, i-explain ko lang, konting information lang. So, ito yung tinatawag natin na rootstock. Okay, rootstock. From this one, this is Zion. Kumbaga, ano tawag nyo dito? Na cultivation na to? Ito po ay Pinutol nyo yung Apo. ibang variety, then tinusok nyo dito sa rootstock. opo. Okay, so yan. No? Isang pamamaraan ng modernong agrikultura. Opo. Oo. So, napaka-mother plant na nung rootstock natin. Opo. Yeah, Oo. so ano na po 'yan? Ang advantage po natin dito sa Dragon Fruit Depot is we provide matured Yeah. mother plants. Mother plants. So- Yun yung kagandahan. Yes po. So Oo. ito po, pag po tinanim nila, ang guarantee namin is nagbubunga sila within 4 months. Within 4 months, magbubunga ka agad. Opo. So, Considering we are in season. paano halimbawa, kailan ba ang season natin? May. May po. May to, May till late October to early Okay. November. halimbawa, magtanim ako January. Opo. Kebs, aasahan ko ba may bunga ako sa Mayo? Yes po. Aba, magbungkal na tayo. Mabilis po ang bungahan natin dito.
paano cultivation? Ituturo mo rin yon. Yes Paano po. ba ako mag-ano ko, gusto ko magkaroon ng dragon fruit farm. Opo. Ma-assist ba ako ng Bulacan Dragon Fruit Depot? Yes po, i-assist po namin kayo from A to Z hanggang sa magbunga kayo. Kasi po may mga customer kami na nagtatanong after na paano gagawin namin when it comes to pruning ganyan. Lahat po 'yon kasama. Eh paano yung mga sakit? Nag-a-assist din ba kayo sa mga sakit? Pati po sa management ng diseases, lahat po 'yon ituturo natin sa mga interested mag-farm ng dragon fruits. Narinig yun mga katanim, no? Dito lang yan sa Bulacan Dragon Fruit Depot. Anong address nito? Dito po actually searchable po tayo via Waze as Bulacan Dragon Fruit Depot. Kasi po since medyo bukid, di ba po, wala pa silang mga specific address. Pero po 'yon, i-search lang po sa Waze or sa Google Bulacan Dragon Fruit Depot po. Okay. Nasa ano po tayo? Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Pulong Yantok. Yes po. Pulong Yantok, mga katanim ha. So dito tayo katanim. Okay. So itong haba na to, medyo mahaba na to compare doon sa